Floral cakes naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! 3 cake at 1 dosen ng cupcakes ang order ng customer natin para sa kanyang ate. O diba, bunggahan? First time customer ito, kaya tuwang-tuwa ako na agad siyang nagtiwala sa akin. And sabi naman niya kasi nakita niya ang portfolio ko and nakita niya magaganda yung mga gawa natin. Kaya umorder siya sa atin agad ng 3 cake. Actually, yung isang cake nito is may bento cake na kasama. Makikita niyo siya sa end result mamaya. Pero itong 3 cake natin ay para sa birthday ng kanyang ate. Itong unang cake natin is bento size ito, pero naked cake style siya na nilagyan natin ng acetate film paikot kasi malalagyan natin ito ng paper and then ng ribbon for design kasi ang design nito is para siyang bouquet. Amazing! Ang flavor ng cake na ito is moist mocha with caramel filling. Kung nakita nyo kanina, naglagay tayo ng caramel filling. And then gumamit tayo ng Russian piping tips para sa mga flowers. Maraming mga nagsastruggle gamitin ang mga Russian piping tips kasi nga kailangan ng super duper mega stable na whipping cream or buttercream para tumayo yung mga petals niya. And ako mga mima ko, wala nang ibang mas lalakas pa sa ACC whipping cream. Tingnan nyo naman, oh. Kitang-kita ninyo ang bawat petals ng mga flowers kapag gamit natin ang Russian piping tip. Hindi ka magsastruggle. Naku, kahit na masyado nang matagal siyang nakabalado dyan sa piping bag mo. Try nyo na yan mga mima ko, hindi kayo magsisisi. 3 color ang na-request si customer. Ang na-request niya is light blue, light pink, and then nudish red. Ayan. Tapos ito na nga nilalagay na natin yung paper para sa ating pa-bouquet. So, tinape lang natin yan. Medyo nag-struggle pa tayo dito mga mi kasi hindi ako florist, hindi ako magaling mag-design ng mga pa-bouquet and pa-flowers. Nag-search lang ako sa internet ng pinaka-easy way kung paano magbalot ng parang bouquet sa cake. Ayan. So, inulit ko yan kasi hindi ako na-satisfied and parang ang pangit niyang tingnan. Kita nyo naman napakadaming tape. Kahit natakpan mo siya ng bulaklak, hindi pa rin siya mukhang bouquet. So, hindi ako na-satisfied. Ayoko namang i-present sa customers na sa pilit na lang. So, for the baklats tayo mga mi. And then, naglagay na lang tayo ng bagong paper. Nakalimutan ko anong tawag sa papel na to. Ano nga ba kasing tawag sa mga ganitong papel pang bouquet? Comment nyo nga. Nakalimutan ko. Naku, kailangan pa man din natin ito. Maganda kasi itong cakes na ito. Pang regalo, ganyan. And actually, kapag Valentine's Day, Mother's Day, maganda tong i-offer mga mi. Promise. Yung palang size ng cake natin, bento cake yan. So, 2 layer lang siya. And then, medyo makapal yung ating frosting kasi nga meron siyang caramel para hindi siya dumaloy palabas, hindi siya pangit tingnan. And then, yung size ng ating cake board is 8 inches para mas malaki yung allowance niya, lalo na meron tayong nilalagay na design sa may gilid. And then, hindi rin mahihirapan si customer na bitbitin yung cake kapag ka magpipicture sila and hindi madudumihan yung cake. Ayan. Kasi kapag 6 inches yung ginamit nating cake board dito, masyado siyang maliit. Pangit siyang tingnan. At ayun na nga, kahit na medyo nag-struggle tayo at kahit inulit natin, at least itong second try natin, mas maganda na siya. And hindi na tayo nahirapan dun sa second cake natin. Kasi parehas lang naman yung design nito dun sa isa pang bento cake or mini cake natin. O diba, ang ganda na niyang tingnan. Bet na bet. Dito naman tayo sa next cake natin. Ito regular size. Ito 8x4. Kung tama ang pagkakaalala ko, and then ang size ng ating cake board is 12 inches. Ayan. Ang team nito, same lang din dun sa mga mini cakes natin, pero hindi siya naked. Kung makikita ninyo, binalutan natin siya ng first coating natin. And then yung final coating natin is ivory color or off-white. Paano ma-achieve yung ganitong kulay? Konting color brown lang and then konting color yellow. Ayan, kasi kapag yellow lang yung ginamit ninyo, pangit siyang tingnan. So, haluan nyo siya ng konting brown para ma-achieve ninyo yung ganitong kulay. Moist mo ka rin ang flavor ng cake na ito and then naglagay lang tayo ng mga pa-dots-dots or papalet-palet ng color blue, color pink, and then nung nude red natin para sa dagdag na details or design ng cake na to. And then, ang mangyayari is scrape lang natin sila sabay-sabay para meron siyang parang pa-ombre effect ng different colors sa cake natin. O diba, bunggahan? Walang sinend na inspiration or design si customer sa atin dito. Basta ang sabi niya lang is i-match doon sa ating mga mini cakes. And then, kung pwede, lagyan lang ng mga icing roses. Ayan. And then, ginawa natin siya ng palette
technique na design dito sa may taas, yung lagayan natin ng dedication. Maliit lang yung dedication natin dito kasi nga request ni customer is maglagay tayo ng pipe roses dito sa may paligid ng cake natin. Alam naman ninyo lahat na hindi pa tayo ganoon kagaling gumawa ng mga pipe roses, pero kahit papano naman malilinis na silang tingnan. So more practice lang din, kaya sa mga new home bakers like me na nag-aaral pa lang na gumawa ng iba't ibang design and technique sa cake, mas mag-aga na gawin ninyo and mag-practice na kayo, mas maigi para mahasa kayo sa mga skills and mga designs, and at the same time pandagdag portfolio na rin para makita ng mga possible customers ninyo in the future na kaya ninyong gawin yung mga design na gusto nila. Amazing! Same colors lang din yung mga ginagawa nating mga bulaklak, color light pink, color blue, and then yung nude red. Ayan, so alternate lang natin silang nilalagay sa ating cake. Paikot yan para mas maganda siyang tingnan. Sa mga nagtatanong kung magkano ang pricing natin dito sa cake na ito, bali mag-costing kayo mga miha kasi iba-iba tayo ng presyo depende sa ingredients at level of skills natin. Pero sa akin yung mga mini cakes natin, mini cake bouquet ang tawag ko doon, 500 pesos isa yun. And then itong ating 8x4 is 2,000 pesos kasi meron tong kasamang 1 dozen na cupcakes na pareho yung design dun sa pinaka-cake natin. Hindi na ako nagpapa-additional talaga sa mga cupcakes kasi kumbaga yun na yung pa-freebies natin sa mga customer. Not unless meron silang dagdag na design or details na gustong ilagay. For example, sa mga fondant or mas complicated yung mga piping, mas maraming colors, ganyan. Pero kapag same lang naman ng motif or theme nung pinaka-cake natin, wala na tayong additional dyan. And sa mga cupcakes natin, palaging foil liners yung ginagamit natin para mas shala siyang tingnan. Hindi kasi ako masyadong nagagandahan sa mga paper liners. At ito na ang final result! O diba, ang shala ng mga cakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!